po ay matutulungan natin ang pagtatanghal. Mayari lamang po na magkaroon tayo ng panandaliang katahimikan upang makapagsimula. Maraming salamat po. Pag-ibig na wagas. Sa bansa, kung saan ba talaga ang nabangon ni Maria. Magandang araw po sa inyong lahat. Ilang sandali na lamang po ay matutunghayan na natin ang pagtatanghal. Magyari lamang po na magkaroon tayo ng panandaliang katahimikan upang makapagsimula. Maraming salamat po. Diyo manla, ama. Kita na liwat ka mo. Pag-ibig na wagas, ngunit hindi hanggang sa wakas. Sa bansa kung saan ang mga mamamayan ay walang kapangyarihan. Sa bansa kung saan banyaga ang kapangyarihan. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ilang sandali na lamang po ay matutunghayan na natin ang pagtatanghal. Magyari lamang po na magkaroon tayo ng panandaliang katahimikan upang makapagsimula. Maraming salamat po. Pag-ibig na wagas, ngunit hindi humantong sa wagas. Sa bansa kung saan ang mga mamamayan ay walang kapangyarihan. Sa bansa kung saan banyaga ang nagahari-harian. Siyang nagbabalik upang maghigante. Philippine Tourismo. Pasig galing Maynila patungong Laguna. Nagtabo dahil sa dami ng mga nakalunan dito, pati na ang mga kargamento, lalong pinabagal ang paglalagay nito dahil sa maputik na tubig. May hierarkiya ang mga pasahero sa vapor cabo bilang pagpapakita ng uri ng tao at ang enerhiya o material sa sistema ng lipunan. Magkailangan
sa mababaw na bahagi ng ilog ng Pulis River. Lunan din ng Waportabo si Doña Victorina, ang tanging bilang na nagkikipok sa pangkat ng mga pangalakihan. Si Don Custodio ay nagpapahinga sa kanyang kadis. Si Padre Irene ay pusturang-pustura. Si Simon ay naroon din, isang lalaking barbas sarado, nakasalamin na 6 bulan. May puti ang mga buhok at nakasuot ng Amerikano. Bakit gumagawa sa dakong iyong kayong hangalat ninyo ulit? Bago po ang bagong yung dinan. Abay, bilisan naman ninyo. Pag-ibilisan pa ang makina. Bago na po tayo, dadadat pa tayo sa palayang yung dinan. Hindi ko alam kung bakit mo lang tinulawa dito sa Pilipinas. Napakadali lamang solusyon ang sulurin ito. Hindi na natin kailangan gumasama ng isapi. Mukha na tuwing nakalaan. Mabuhat ang bumanga ng ilaw hanggang sa labada ng dara ng patungong Maynila. Ang ibig kong sabihin ng bukas sa panibagong lagusan at saraan ng dating lagusan. Romanhin, ulit siya naman tayo mo sila para rito. Gamitin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho. Huwag bayaran ka ng trabaho upang makabilang ng pamahalaan. Hindi pa rin ito sasapat. Mga kumpad. Ginoong Simon, pagbubunga ng pagtulungan ng ganyang pamamaraan. Matagal na nagkasagutan sina Simon at sina Don Custodio, pati na rin sina Padre Salvi at Padre Sibiaga. Hanggang sa umantong ito sa pagkakasabi si Simon ang mga salitang hindi kaaya-aya, ang dating kina Padre Salvi at Don Custodio. Isang lang ng Amerikano, makibako. Nakakita na ba kayo ng pato? Tuloy kami ng salawa. Tumagalan ka ng pato lahat ng bayan. Tiyak na narami ng kilo dahil sa pagbuhuli ng susyong ipapakain sa pato. Aha! Gawin ko ng artikulo ang panukhalang ito. Pero kung lahat ay mag-aalaga ng pato, ay dadami ang balat. Ay, nakakadili! Masikip sa ilalim ng kubyerta dahil sa dami ng pasahero at mga kargamento. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. May 3 lalaking nag-uusap. 2 ay kabataang estudyante at isang may edad na. Si Basilio na nag-aaral ng medisina. Si Isagani na mas bata ay nag-aaral sa Ateneo at si Kapitan Basilio. Ibugdar naman kung kayo sa mat. Mahimot nga Maya. Ayun na. Kikipurus. Saan ka pupunta ang Kapitang Basilio? May pupuntahan pa akong malagang bagay. Maiwan ko muna kayo. May bao! Ano sabi ng tito mo tungkol kay Paulita? Sinal mo rin ako sa pili ng makapangasawa. Maganda naman siya. Mayaman, pagmat isang ulila. Siya ang tunay, maliban lang sa isang bagay. Kaya ganyan tiyahin. Alam mo ba hinihilig sa akin ni Doña Victorina na hanapin si Don Temorio? Narito ka pala, Basilio. Ikaw ay nagbabakasyon na? Kababayan mo? Siya pala si Sagani. Hindi kami magkababayan. Pero magkalapit ang aming dalawigan. Ang mabuti pa yung uminom na lamang tayo ng serbesa. Pamanin ginawa. Ngunit hindi ako uminom ng alak. Isagani, hinahanap ka na ng iyong ama, pinatawag ka na ni Padre Florentino. Wala na ang inis sa pagtatalo na kumaklat si Padre Florentino sa kubyerta. Sa halip ay nagkakasiyahan na ang ususan ng mga pari at mga halagang tao sa lipunan na may hawak ng mga kupita. Kasama si Don
Sobo at Benzay. Habang pinagmamasdan ang magandang tanawin, ay nagwagod-tuhod sila na may kasamang mga halakhak. Mula sa hagdanan ay umakyat si Simon galing sa ilalim ng kubyerta. Saan kayo nang galing, Ginoo? Tayo natin dito rin yung nakita ang pinakamagandang bahagi ng ating paglalakbay. Mayroon din akong nakita magagandang tanawin. Subalit mas kawili ang mga lamat. Marami yan rito sa ilog Pasig, Ginoo. Ang lamat ng malapad na bato. Mayroon pang isa. Ang alamat ni Doña Jeronima. Lahat ng tao dito ay alam na malumatayan. Subalit, hindi pa ito batid ni na Simon, Benzay, Padre Irene at Padre Camora. Kung kaya't, hiniling nila na ikwento ito ni Padre Florentino. Kwento nito ang alamat ng buong puso at Napakahusay na alamat. Kung gawa ng itang artikulo. Oo nga, nakamamangha. Oo nga pala, Kapitan. Alam mo ninyo kung saan dako ng lawa na patay ang taong nagngangalang Guevara? Navarra? O Ibarra? Siyang tunay. Saan nga ba dito, Kapitan? Tumingin sa dakong yun. Diyan tumalon si Bara, pinaulanan siya ang bala ng mga kwarta sibil. Sa bagong iyan naman na malapit sa Pampang, ang tubig ay nagkulay dugo. Kahigit na 3 taon na nagalipat mula ng nagalapit yun. Kung noon, ang bangkay ay nakasama na ang kanyang ama sa Indonesia. Oh, Ginong Simon! Anong nangyari sa inyo? Kayo ba'y nahilo sa paglalakbay na ito? Si Telesforo, na mas kilala sa tawag na Pales, ay anak ni Tandang Selo. Pinangalagaan niya ang isang bahagi ng kagubatan dahil sa palagay niya ay walang magmamay-ari dito. Kasama niya roon ang kanyang ama, asawa at 3 anak. Nagkasakit ang kanilang buong pamilya sa Malaya hanggang sa namatay ang asawa at panganay na anak na si Lucia. Tay, hindi ko magpapaya. Pagod na po ako. Hindi ko matiis ang sakit. Aray. Lucia, huwag mong sabihin yan. Lumawag ka, Lucia. Kaya mo yan. Anak, huwag mo muna nabiniwan, anak. Hindi ko nakakaya kung mga nagtapas sa akin. Nakarami kami ngayon, anak, pati ba naman ikaw? Patawad, Tay. Hindi! Gumising ka na siya! Gumising ka! Malapit na silang mag-ani, nang biglang acting ito ng korporasyon ng mga pati.
Anong ginagawa mo dito? Narito ang kasulatan na hindi sa iyo ang lupahiyan. Opo, alam po namin. Balit ay ano po kami magtanim dito. Dito rin ang kalabing labi ng aking mga ibang mahal sa buhay. Di ba niya, ngunit kailangan yung bayan ng 2 hanggang 3 piso kada taon. Anak, wala kang laban. Kumain ka na lamang sa inalok ng mga pare. Naging masagana ang ani at naipagpili sa mataas na halaga. Pinala ng mag-amang Selo at Talis na pag-aralin ang mga kapatid lalo na si Juliana o Huli. Subalit, naudot ito dahil sa taas na ng buwis na itinataw na umabot na sa 200 piso. Nasaan na ang hinihingi kong buwis? Anak, Tanes, anong ginagawa mo dito? Nasaan na ang 200 piso? Aba, akala ko mapatong piso lamang kada buwan. Eh puta ka pala eh. Kung hindi kayo magbabayad ng buwis, umalis kayo rito. Layas! Hindi! Hindi, Itay! Hindi ko ito papayagang makuha ng iba. Walang pwedeng maging rito. Makikipaglaban ako, Itay. Isinilang tayong hubad. Kaya mamamatay rin tayong hubad. Naubos na ang pagkakasalapi at sa paglaban sa hukuman. Subalit, nanatili pa rin itong bigo. Ang hukom ay hindi nakapani sa kanya dahil sa takot na umalis sa tungkulin. Madalas siyang may dalang baril bilang proteksyon sa sarili sakaling may tulisan. Hoy, ikaw! Bawal yan dito! Ibigay mo yan! Bilis! Nang ipinagbawal ang pagdadala ng baril, ay nagdala siya ng gulo. Ikaw na naman! Bawal nga yan dito! Ibigay mo yan! Bawal ang gulo, ay nagdala naman siya ng palakol. Itay, saan ka pupunta? Dito na huli. May pupuntahan ako. Ano pa? Bitawan mo ako! Huli! Huwag na umalis, Itay! Saan ka pupunta? Sumama ka sa amin! Napilitan si Yuli na ibenta ang lahat ng alahas niya, maliban sa isang apos na may brilyante na bigay ng basilyo. Ngunit, hindi pa rin ito sapat upang matubos si Talis, kung kaya ay nanimbihan siya bilang isang katulong. Nalaman ito ni Marcelo kung kaya gayon na lamang ang naging reaksyon nito at hindi ito nakatulog sa gabing iyon.
festival ng Kapaskuhan ay kasalukuyang inilibot ang posisyon ng Noche Buena sa lansangan nang dumating si Basilio sa Island Tarumata. Naantala ang kanyang paglalakbay na ilang oras dahil kinakailangan bigyang daan ang mahabang posisyon. Nasiyahan ang petsero nang mawisikan ng agwa bendita gayutin ang kanyang kabayo. Hindi na tuloy mapalit ang kabayo dahil nabasbasan na. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumaan sila sa kwartel na mapunan ang Guardia Civil na wala itong ilaw. Hoy! Kumito ka! Ngayon din! Bakit wala kang ilaw? Abayar, oo man hindi ako. Hindi ko napalaya na wala akong ilaw. Hindi ko sinasadya. Patawad din ako. Nakatagalan ka pa ha? Di po na! Alas ko rin kita, sayang ka. At malaman ang mga tao na lumabas kayo sa kautusan. Huwag po, hindi na po mauulit. Binaba na lamang si Basilio sa Tarumata. Napapasyahan niyang maglakad dala ang maleta. Naglakad siya sa kanyang sariling bayan, ngunit wala siyang kamag-anak dito. Sa paglalakbay ay napadaan siya sa bahay ni Kapitan Basilio na bukod tanging may nagaganap na kasiyahan. Nagpatuloy si Basilio sa paglalakad hanggang sa narating niya ang bahay ni Kapitan Tiago. Habang nabiyoon, ay palilim na nagtungo si Basilio sa kagubatan na dati ay pagmamayari ni Crisóstomo Ibarra. At ngayon ay nabili na ni Kapitan Tiago. Humito si Basilio sa harap ng isang butong ng mga bato na malapit sa puno ng balete kung saan ay nakalibing ang kanyang ina. Sa tuwing siya ay umuwi sa bayan ng San Diego, ay inuunan niyang bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Muli nitong naalala ang pagkamatay ng kanyang ina at lalaki sugatan na si Iyas. 13 taon na ang nakaraan. Hindi ko kaya mabuhay pag mula ka aking ina. Ano nangyari sa'yo? Hayaan mo, nandito ako. Tumawag ko sa Diyos at siguradong hindi kayo pababayaan. Tiyo, huwag mong gawin yan. Hindi mabuti lang yung binabalak. Hindi! Ano ang iyong pangalan? Ako si Basilio. Nasaan ang iyong mga magulang? Wala na. Patay na sila. Tiyo, may pag-asa pa. Halika. Halika sa aking tahanan. Pag-aaralan kita. Tara, sumama ka sa akin. Pinakalan ng Kapitan Tiago si Basilio sa San Juan de Letrán. Kapalit na paninimpihan ito sa kanya. Bilang estudyante, sa unang taon ay dumaan siya sa butas ng karayyo. Binabaliwala siya dahil sa maluming itong kasuotan. Sa ikalawa, ikatlo at ika-4 na taon ni Basilio sa pag-aaral, mas naging mahirap pa ang kanyang mga pinagdaanan. Subalit, napatunan ko na mayroon siyang aktiban galing kay Nino at mayroon din kalas na memoria. Kung kaya't, napapasyahan ni Kapitan Tiago na ilipat siya sa ibang paaralan kung saan mas matututo siya ng mabuti. Tiyo, pinilipat na kita sa akin ngayon. Ano ang nais mong puso? Nais ko sana yung mag-abogasyon ka. Ngunit balak ko ng medisina, Kapitan.
Medisina. O sige, wala mo ako ng lason sa panahon ko. Nang sa ganoon ay madalili na talo ang mga kalaban. Sige, Kapitan. Malapit na ako makapagtapos ng kurso ng medisina. Pagiging doktor na ako. Hintayin mo ako at pagbalik ko dyan ay ayayin na kita magpakasal. Pagdating sa si Basilio, ay may nakita siyang liwanag sa butas at may narinig siyang nakayabang. Tinunod niya kung saan iyon ang galing. Nagtago siya sa isang pulo at nakita niyang naroon si Simon na mag-aalala. Inalis nito ang salamin at nag-umpisa sa paghubukay. Maaari ko po ba kayong tulungan? Ha? Sino ba? Sino sa tingin mo ko? Hindi ako kaway. 13 taon na ang nakaraan ng tulungan ninyo akong malibing sa bangkay ng aking ina at sunugin ang bangkay ng isang lalaki. Basilio, alam mo naman kung hindi mo maaaring mapahamak at ikabulilisyaso ng mga plano ko. Katulad ko, may dapat ka rin silingilin mula sa pagkamatay ng iyong kapatid at ang waling mong ina. Tayo ay uhaw sa katarungan. Sa halip na wasakin ng isa't isa, dapat tayong magtulungan. Ngunit, maraming mga kabataan na tutol sa iyong ginagawa. Alam ko, at nakakalungkot isipin na pinaglalaban niyo ang pagpapatay ng paaralang magtuturo sa inyo ng wikang Kastila. Naiibon na ba kayo? Ginagawa namin ito hindi lamang para mapalapit tayo sa pamalaan, kundi inaangad din namin magkaisa ang bawat pulo. Kasi nungalingan. Lalo lang nilang guguloy ng ating bayan. Ikaw, Basilio, na nagdusa ka rin tulad ko. Anong iyong ginawa upang ipagganti ang iyong nanay at kapatid? Kapag napapunta ka rito taon-taon na lumuluwa sa puntod nila? Ano bang gusto mo? Wala akong magawa. Wala akong salapihan, wala na akong pangalan. Kailangan ko bang ipawala sa akin ang dagat nangyari sa aking buhay? Tutulungan kita upang makamit ang katarungang matagal mo bang inaasam. At tandaan mo na kung hindi lalaban niyon, ang iyong mga dako na nararanasan ay daranasin din ng mga magiging anak mo. Wala akong balak na sumapi sa iyong mga gawain politiko. Nasa sa iyo kung anong gagawin mo sa aking lihim. Ngunit kung magbago ng pasya, bukas lamang ang aking tinutuloyan sa eskolta at tatanggapin kita. Maraming salamat, Simon. Gamali kaya ako sa lahat ng tutog ko? Magtiwala kaya sa akin? O dagilang kaluluwa, malapit na dumating yung pinaghihintay. Saan mo ipapayag ko ito sa mga kinaukulan? Malapit na. Malapit na! Malapit na! Naging pa, ay isip ko siguro. Nakasa siya, may nagalay rin mula sa umaga. Ngunit walang himalang naganap dahil wala siyang nakitang 250 piso sa pakanan ng Berber. Madilim pa, ay gising na si Huli. Umaasa siya na may naganap na himala sa umaga, ngunit walang himalang naganap dahil wala siyang nakitang 250 piso sa pakanan ng Birhen. Hindi naman ako lalayo. Magagisita ko pa rin ang aming bahay at nagdadalaw ko pa rin ang lolo ko. Huwag kang mag-alala, Huli. Kaunting tiis na lang ay makakapagtapos na ako. Magiging sana akong galak ng doktor. Hindi na kaya kailangan yung sa atin mo ang kaliman.
Bakit ako malungkot? Hindi ko dapat isipin ang mga problema. Pagkasabi ko kay Itay na matutupad na ang kanyang mga pangarap, mag-aaral ako sa isang magandang universidad. Huli, huwag kang umalis. Huli, huli. Araw ng Pasko, nakadungaw sa tandang selo at nagmamasid sa mga masaya at bihis na bihis ng mga kabaryo at kabayan. Araw ng Pasko, nakadungaw sa tandang selo at nagmamasid sa mga masasaya at bihis na bihis ng mga kabaryo at kabayan. Uy, si Tatang Selo. Tara, puntahan natin. Maligayang Pasko, Tatang Selo. Mano po? Mano po? Tipis. Tatang Selo? Mga kapitbahay. Tipis si Tatang Selo. Mabilis na umalat ang balita ng pagkapitin ng tandang selos. Nagsabi nila, ano po siya ang balita ito? Sinabi nila, ang pangyayari sila sa isang mga. Dahil hindi nagdasal ang dalaga. Ang dalaga naman ay natulungan ng kapatay. Kapag manalo ng usapin, tungkol sa lupain ng Cabezang Tales. Nang bumalik sa Cabezang Tales, ay meron pa ng namamahal sa kanyang lupain. Binigyan lamang sila ng 3 araw para inasang kaulisan ang bahay. Nasaan ang aking lupain? Ang aking taniman. Napakasaya namin noon ngunit ngayon. Ama, hindi ko na alam ang aking gagawin. Tulungan mo ako, Ama. Si Simon ay nagtulong sa bahay ng Cabezang Tales upang magbili at magpapagsalita ng mga alahas. Kabilang sa mga mamimili ay sina Kapitan Basilio at ang kanyang asawa. Pati na rin sina Hermana Belcham at ang kanyang itong si Sina. Narito ang kahon ng karangyaan at puno ng mga alas. Ang antigo bang ito ang gusto nyo? Pagmasdan ninyo. Sobrang ganda. Habang nakikinig ang mag-alahas ang lahat, tahimik lang na nagmamasid si Cabezang Tales. Pero Ginoo, may tinatago pa ba kayong alas? May pambili ng huli ang lahat. Wala nang halaga ang natitira niyang mga alahas. Hindi ba nasa kanya ang agnos ni Maria Clara? Ang Diyos ni Maria Clara? Sandali lamang tahanapin ko. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Maganda. Magkano mo ito'y pagbibili? 100 piso? Hanggang 500 piso? O baka gusto mong ipagpalit sa mga alahas na dala ko? Pamanhin, Ginoong Simon. Ngunit, ilatanong ko muna sa aking anak kung ipagbibili ba niya ito. Babalik ko ako. Nangakong babalik ito bago pagkakasilin. Ngunit, halika nila ay hindi pa rin ito bumabalik. Nakatulog si Simon. Nang magising, ginawang lahat ay wala na ang kanyang gawin. Ngunit, may isang liham ang dumating sa kanya mula kay Cabezang Tales.
Nasaan ang aking baril? Ano po may paglilingkod ko sa inyo sama-sama? Ay siya nga pala, may liyang po para sa inyo. Liham! Galing kanino? Mula kay kabisang kaalis. Patawarin niyo po sa aking kapamatang ginawa. Ginawa ko ang baril sapagkat nakiyan na tutulong ito upang masingil ko ang kanilang pagkaputang. Kailangan ko ang baril upang magamit sa pagsama sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong maghihinga. Isang tunay na lalaki. Usya! Galing ko sa Los Baños at ang iba pang malakas. Masusunod po sa mga sama. Pumunta kami rito upang hulihin si Tales. Nasaan si Tales? Ikaw ay sumama sa amin. Dahil wala ang iyong anak, ikaw ang nalalagot. Sa kalagayan ng Padre Camora, ang sigang pagpapatalo ng dalawa ay para sa Akademya ng Wikang Kastila na nais ipatayo ng mga mag-aaral. Nagkaroon ng talakayan at pagpapatalo tungkol dito ang mga Friday at si Simon. Hindi lingid sa kaalaman ni Padre Camora ang sadyang pagpapatalo ng dalawa ay para sa Akademya ng Wikang Kastila na nais ipatayo ng mga mag-aaral. Nagkaroon ng talakayan at pagtatalo tungkol dito ang mga Fraile at si Simon. Hindi lingid sa kaalaman ni Padre Camora ang sadyang pagpapatalo ng dalawa ay para sa Akademya ng Wikang Kastila na nais ipatayo ng mga mag-aaral. Nagkaroon ng talakayan at pagtatalo tungkol dito ang mga Fraile at si Simon. Isang klase po ng revolusyon ang pagpapatayo ng paaralan, kamahalan. Anong klaseng revolusyon ang sinasabi mo? Meron ka bang patunay? Pinamumunuan ng mga aktivista mag-aaral ang mga magtitilog. Nariyan si Isagani na pamangkin ni Padre Florentino. Higit sa lahat, ang mag-aaral ng medisina na si Basilio. Para po sila ay magalsa. Mabalsa! Mabalsa pa ka mo? Kunin ang babae ng Basilio yan! Pero kamahalan, ang kanilang daing ay may katarungan. Dapat lamang pahintulutan sila. Pero hindi dapat matuto ng Kastila ang mga Indio, Kapitan. General! Oh, bakit? May nagmamakaawa sa labas, isang dalaga. Nais niyang humingi ng tulong, palayain ang kanyang lolo. Hindi mo pwedeng manahalian muna? Kilala mo ba siya, Padre Camora? Siya si Yuli, Kapitan, anak ni Tales at ako ni Tandang Selo. Kung makatawag mong palayain ng sinumang napipilit ay dapat
dapat palayain agad. Benson, alam mo na ang gagawin. Ako na ang bahala, Kapitan. Kinabukasan, nasa dyaryo ang balita na ang ama ng pulisan ay pinakawalan. Kasama sa ulap ang kagandahang loob ng Kapitan General na nagsigalaya sa matanda. Masama ang loob ni Placido Penitente habang patungo sa Universidad ng Santo Tomas. 2 beses niyang sinulatan ang kanyang ina upang sabihin na nais na niya tumigil sa pag-aaral. Ngunit sinabi nito na magtiis pa ng konti dahil malapit na ito makapagtapos. Hoy, Kitinte! Baba, Pilares, ikaw pala. Kumusta ang iyong bakasyon? Ayun, wala naman gaanong nangyari. Ikaw, kumusta ang bakasyon mo? Haha, hindi naman sa pagmamayabang pero hinihintala ako ng pura ng bakasyon sa kanila. Ay, oo nga pala. Natasan nga pala ako para mangulit ng pera para sa isang proyekto. Ha? Proyekto? Anong proyekto? Para sa monumento ng isang paring Dominiko na si Padre Valdizar. Oh, ito, 2 piso. Ayos, ililisa ko na dito ang pangalan mo. Placido. Ngunit nagdagan mo pa ito para tawagin kitang galante. Oh, sige lang nga. Oh, ito. Hoy, Pinitente! Kamusta ang aming kaibigan? Oy, kayo pala. Ayos lang naman. Tingnan niyo, isang anghel na napadpad sa lupa. Napakagandang TV. Tama. Pinitente, dadaan mo ito. Hindi ko yan malalandaan dahil hindi ko mabasa at maintindihan. Ano ba iyan? Oo nga. Pirmahan mo na, Pinitente. Mamaya na, magsisimula na ang aming klase sa physical. Hindi ko yan mababasa ngayon. Moderno, Penitente, Kivido, Regrante.
Teka. Nasaan si Penitente? Aba! Hoy, Abad! Nakakatulog ka na eh. Hindi ka pa rin natatatawag? Pasensya na po. Aba! Tinutulungan mo pa pilais ha? Sige, tumayo ka. Ikaw ngayon ang sumagot sa tanong. Tignan natin. So, Chris, paano na to? Penitente. Aray! Hoy! Ang ingay mo! Huli ka na nga sa klase, ay nag-iingay ka pa. Sige, tignan natin ngayon ang galing mo. Sinasabi sa libro na ang salaming metal ay gawa sa pinagsama-samang iba't ibang klase ng metal. Totoo o hindi? Totoo po. Buto lang sabi sa aklat. Kung yun ang sabi sa aklat, wala nang ibang paliwanag doon. Pilosa ka! Ano pangalan mo? Placido Penitente po. Ikaw pala yun. Abay, 15 araw ka na hindi pumapasok. Ang apat pa lamang po. Pero kung bibilangin mo yun, ay pang-5. At bakit? Dahil lagi niyang iginapalagay na si Placido ay nandito, ngunit si Placido Penitente ay wala. Tignan mo tong sumasagot na to. Huwag kang magmamagaling kung wala ka namang nalalaman. Tama na, Padre. Iligay niyo na ako sa kung saan ang gusto niyo. Pero wala kayong karapatan at magdabakan ng pagkatao ko. Diyan na kayo makatao at matalinong profesor sa inyo na ang klase nito. Dahil wala na akong parang na mag-aral pa. Bastos! Tahimik! Mahal. Tugot na nakonsentrate ka. Nang dumating si Isabani sa opisina ng Ginoong Pasta, ay tahimik na tahimik ang paligid. At tila ba, sobrang dami ng ginagawa nito, pero hindi na niya nagawa para sa Isabani. Nang dumating si Isabani sa opisina ng Ginoong Pasta, ay tahimik na tahimik ang paligid. At tila ba, sobrang dami ng ginagawa nito, kaya hindi na lang niya magawang sinipan si Isabani. Oh, Isabani, ikaw pala yan. Oh, Isabani. Oh, Isabani, ikaw pala yan. Buto ka mukha rito. Kumusta ka pala ng mama? Ayos naman ang kanyang kalagayan. Naparito po ako kung makiusap sa inyo na mamagitan sa aming kanin. Naku, ayoko lang mag-alam sa mga ganyang mga sapin. Kahit ikamiti lamang po ang aking kalaman, ngunit ang pamahalaan ay gagawa rin sa ligaw, mas matatag kong nangangalit. Kamawang-awang kasabutan, ngunit hindi mo ba rin ako mawapapayag. Binata, isang tabi mo nang ang mga bagay na yan dahil ay sadyang maparahid. Bago pa sila nauli sa isang pagtatalo, ay umuwi na lamang si Isabani at napanisip-isip ang sinabi ng Ginoong Pasta. Nang iyon, ay napayaan ang check na si Quiroga na nanangarap magkaroon ng konsulado ang kanyang pagkakasama. Sa kanyang maluwag na diwaga, marami ang amalo sa kanyang hanggang basihan. Bago pa sila nauwi sa isang pagtatalo, ay umuwi na lamang si Isabani at nagkakasip-isip ang sinabi ng Ginoong Pasta. Ano iyon ay napala ang check na si Quiroga na nanangarap magkaroon ng konsulado ang
bulwagan. Marami ang kumalong sa kanyang lumagdang natulan. Tuloy! Tuloy kayo sa aking gala bahay. Tuloy! Tuloy! Isa sa nakamaang kalakal ay nawala ng pasensya dahil sa kalagayan ng kalakhalan ang bansa at nagbigay si Simon ng sariling pahayag. Sa aking palagay, alamin niyo kung paano umuunlad ang ibang bansa, samantalang pare-pareho lang ang ginagawa nila. At baka sa lamang nagginoong Simon. Dahil sa mga inchik na yan, kaya po nalugi sa aking negosyo. Walang kwenta ang kanyang mga palamutis sa tahanan. Hindi ito nababagay sa kanya. Nasaan ang iyong inutang? Wala ako pera. Aking negosyo, lugi na. Babawasan ko ng 2,000 piso ang iyong inutang kung papayag ka na itago ko ang mga baril at bala sa bodega. Huwag kang mag-alala. Ililipat ito kung mayroong pagsisiyasat na nagaganap. Sige, payag ako. Sa pulutong ng mga pari ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa ulong at sa salita sa may perya sa Quiapo na pinamamamulaan ni Mr. Leeds. Dahil sa pag-uusap na iyon ay napapasyahan ni Don Estudio, Padre Salvi, Zamora, Irene, Benzay at Juanito Pilaes na pumunta sa Quiapo upang panoorin ang ulong nagsasalita. Sa pulutong ng mga pari ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa ulong nagsasalita sa may perya sa Quiapo na pinamamahalaan ni Mr. Leeds. Dahil sa pag-uusap na iyon ay napapasyahan ni Don Estudio, Padre Salvi, Zamora, Irene, Benzay at Juanito Pilaes na pumunta sa Quiapo upang panoorin ang ulong nagsasalita. Halika kayo. Pumasok kayo sa aking tahanan at makikita niyo rito ang ulong nagsasalita. Nasaan ang mga salamin? Ito ay may laman ako at pirasong papel. Pagbigkas ng mga salitang nasa papel ay mabubuhay ang espiritu. Perimus, magsalita at magpakilala ka, Espene. Ako si Imukis. Ipinanganak ako sa panahon ni Amisis at namatay sa panahon ng pamumuno ng mga Persiano habang si Cambyses ay pabalik galing sa ekspedisyon sa Libya. Galing ako sa paglalakbay sa Grecia, Assyria at Persia. Sa pagdaan ko ng Babylonia ay nakatuklas ako ng isang lihim. Sa takot nila ay nabakaibunyag ko ito ay ipinapatay nila ako sa pamamagitan ng saserdoteng taga-Ehipto. Espene! Paano kayo pinahawak ng batang saserdote? Umilig ako sa anak ng isang saserdote na pinagnasaan din ng isang batang saserdote ng Abides. Gumawa ito ng kaguluhan na ako ang diniin na may kasalanan. Kinulong ako
ngunit tumakas hanggang sa napatay ako sa lawang Moris. Sa kabilang buhay ay nasaksiyan ko ang paghahari ng batang saserdote sa aking minamahal. Gaganti ako! Humanda siya! Ha 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 ha! Huwag! 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 Dapat ipasara ang tanghalang ito. Pinag-uusapan ng simbahan dahil pinagbabawal ang ganung uri ng pagtatanghal. Ngunit, nakaalis na si Mr. Leeds patungong Hong Kong na baon ang kanyang bihis. Ipinag-utos na agad ng simbahan na ipinagbabawal ang ganoong uri ng pagtatanghal. Ngunit, nakaalis na si Mr. Leeds patungong Hong Kong na baon ang kanyang bihis. Si Placido Penitente ay lumisan ng silid-aralan na may galing na nararamdaman at may luha sa kanyang mata. Nagkakasar na talaga. Hindi na ako babalik doon. Isinusumpa ko na ang pag-aaral. Oh, bakit nandito ka na? Hindi ba't nagklase ka pa? Hindi na ako papasok. Itinahiya ako sa harapan ng buong klase. Pero anak, nangako ako sa iyong ama na pagtatapusin kita ng abogasa. Ano na lamang ang sasabihin niya kapag kami nagkita? Ayaw ko na inay. Nakakatamad na ang pag-aaral. At bakit mo ako tinatalikuran, ha? Anong gusto mo? Tawagin ka nilang filibustero? Ipatapon at ipapatay? Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay magpakumbaba at magpasensya. Hindi ko sinasabi sa iyo na halikan mo ang paan ng mga fraile. O ganin po ina. Umalis na lamang muna si Basilio at nakarating siya sa daungan ng vapor na patungong Hong Kong. Umalis na lamang muna si Penitente at nakarating siya sa daungan ng vapor na patungong Hong Kong. Naisip niya pumunta sa Hong Kong upang doon magpayaman, upang sa kanyang pagbalik ay magawa ng labanan ang mga praile. Nang oras din iyon, ay nakita niya ang mangalahas na si Simon at humingi rito ng tulong. Ginoong Simon, maaari niyo ba akong tulungan makarating sa Hong Kong? Halika, sumama ka muna sa akin. Dumating na ang pulbura. Nasasako na po, senyor. Ang mga bomba. Handa na po ang lahat, senyor. Mainam, lumakad na kayo ngayong gabi at kausapin ang tenyente at kabo. May matatagpuan kayong lalaki sa lamayan. Batiin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng talis. May balita na po ba? Oo, Ngunit hindi pa po handa ang mga karatig po. hindi na natin sila kakailanganin. Kung matatagalan kayo, baka hindi ko naabot ang buhay si Maria Clara. Kaya umalis na kayo ngayon din. Sandali lamang ay magkikita na tayo, Maria Clara. Nasa sa atin na ang tagumpay. Hindi na ako maaaring umurong. Si Basilio at Simon ay wala na sa nasabing palabas. Si Basilio ay abala sa pag-aalaga sa kapitan na nahuhumali sa Appian.
Si Basilio at Simon ay wala na sa nasabing palabas. Sinabing si Basilio ay abala sa pag-aalaga sa kapitan na nahuhumaling sa Apia. Basilio? Basilio? Oh, Ginoong Simon. Aparito ako upang dalawin at kamustahin si Kapitan Tiago at nais pa rin kitang isama sa imagsikan. Hindi magtatagal, nasisigurado ko ang ating tagumpay. Kaya mamili ka, ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. Ang aming kamatayan? Ang aming hinaharap? Ang gagawin mo lamang ay buksan ang pintuan ng kumbento at kunin ang isang tao maliban sa iyo. Sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lamang makakakilala. Si Maria Clara! Ginoong Simon! Nauwi na kayo na namatay na si Maria Clara! Ano? Patay na si Maria Clara! Maria Clara! Bakit mo ko iniwan? Maria Clara! Buhat ng tampuhan ng dalawang magkasintahan ang pagsiselos ni Isagani kay Juanito at si Paulina naman sa mga artistang Pranses sa dulaan ay nagtipon at nag-usap ang dalawa. Paulita, mahal. Kanabi sa dulaan, ay hindi mo malangan kong matignan. Sana'y pwede nilang mo pa ang mga artistang pansin. Patawad, ngunit hindi ako makatitiis sa iyo sapagkat kasama mo si Juanito. Ikaw na ang dami kong mahal sa daan. Walang talaga si Juanito sa akin. Ang ating biyahe lamang ang may gusto kay Juanito. Kung ganoon, ay makakapamuhay na tayo ng makayakas sa aming lalawigan. Siguraduhin mo lamang na tama ang tinatawag mong landas sa sagana. Sigurado ako sa landas na aking tinatahak. Sigurado ako sa iyo. Ipinatawag si Isagani ni Padre Fernandez. Pinag-usapan nila ang mga estudyanteng tumutulisa sa mga prayer. Pinayagan ni Padre Fernandez na maglabas ng saloobin si Isagani, kaya't ang dalawa ay nagkaroon ng pagtatalo. Ipinatawag si Isagani ni Padre Fernandez. Pinag-usapan nila ang mga estudyanteng tumutulisa sa mga prayer. Pinayagan ni Padre Fernandez na maglabas ng saloobin si Isagani, kaya ang dalawa ay nagkaroon ng pagtatalo. Ano ang nais ng mga estudyante? Isipin mo, ako ay isa sa mga praile at ikaw estudyante tumutulog sa amin. Ano ba ang iyong nais, Ginoo? Nais lamang namin ng mga estudyante na ayusin ng mga praile ang kanilang tungkulin na maging maayos. Ngunit nagawa naman ng mga praile. Subalit, hindi na tuturuan ng mga estudyante. Nakadlangan ng mga praile ang mga estudyante sapagkat hindi nila tinuturuan ng mga lakat. Bagkos ay puro kabaliktaran ng pag-unlad. Abang punyeta yan. Ginagawa lamang ng mga praile ang kanilang mga tungkulin. Hindi maayos ang pamamalakad ng mga praile at mga alaan. Ang masama pa rito ay nalipusta nila ang mga Indyo. Hindi nakasabat si Padre Fernandez sa mga sinabi ni Isagani. Nakaramdam siya ng selos sa mga parinig na nakatulong kay Isagani dahil ang isip niya ay mali. Nagpaalam na si Isagani sa pare sapagkat pupuntahan pa niya si Kapitan General. Ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagkakahuli kay Basilio ay mabilis na lumaganap sa San Diego.
Santiago at ang pagkakahuli kay Basilio ay mabilis na lumaganap sa San Diego. Ngunit, ayoko mang sabihin sa'yo, sapagkat alam kong masasaktan ka. Ngunit nais mong malaman na si Basilio ay nakulong. Ngunit paano nga ang sinta? Patay na sa San Santiago at iyak mo wala na siyang karamay. Dapat ko siyang palayain sa kulungan iyon. Paano ngayon iyan? Ang mga nakatataas ay makapangyarihan. Maaari akong lumapit kay Padre Camora at humingi ng tulong sapagkat isang gabi lamang niya ay palalayain nito ang aking sintang si Basilio. Huli, ang parang yun ay mapanganib. Ngunit paano si Basilio? Wala akong magawa. Gulong-gulo ako. Huli, alam ko ang iyong kalagayan. Nuntindihan kita. Ngunit kung yan talagang iyong nais, wala akong magagawa. Mag-iingat ka na lang mag-iyak. Maraming salamat. Nagtungo sa kumbento si Holy para makausap si Padre Camora. Ngunit, naging usap-usapan ang isang pangyayari may dalagang tumalon sa bintana ng kumbento at namatay. Ang dalagang iyon ay si Holy. Ang pagkamatay ni Holy ay hindi magaganap, ngunit yaong araw ay nakalabas na ang mga estudyante na binanggo. Si Makaraig at Isagani lamang ang pinahintulutang makalaya habang naiwang nag-iisa si Basilio. Sa kadahilanan ito, pinuntahan ng mataas na kawani ang Kapitan General upang kausapin ito patungkol kay Basilio. Oh, bakit? Patawarin niyo sana ako sa aking sasabihin, ngunit General, ang mag-aaral na si Basilio ay maaaring magpasikat. Ikaw, sasaya ng lahat na makita siyang makapagtapos ng pag-aaral. Kung kaya't sana'y palayain niyo na siya, gaya ni na Makaraig at Isagani. Hindi! Mas nararapat siyang mabulok sa kulungan. Doon siya nararapat. Ngunit sa aking pagkakaalam, ay walang kinalaman ang binata sa mga nagaganap. Nararapat na ipailalim ang ikabubuti ng isa sa ikabubuti ng lahat. Ang aking tungkulin ay ginagawa ko lamang bilang Kapitan General. Ngunit General, hindi ba kayo natatakot na kayo ay pagbintangan? Wala akong dapat katakutan dahil may kapangyarihan akong magpasya ayon sa aking mapagpasyahan. General, paano naman ang bayan? Anong patungkol sa bayan? Ito ba ang humirang sa akin? Utang ko ba sa kanya ang kapangyarihang meron ako? Hindi nga kayo hinirang ng bayang Pilipino, pero ang naibigay sa iyong posisyon ay nangako kayong maninilbihan kayo ng tapat at makatarungan. Hindi ko pinipilit na makihati ang sino man sa aking kapangyarihan. Wala akong dapat patunayan. Sapat na ang iyong nakikita. Pinangakuhan natin sila ng liwanag, pero ayaw nating malaman nila ang ating kalaswaan. Anong kalaswaan ang sinasabi mo? Na nagkamali ako bilang isang Kapitan General? Darating ang panahon ng paghihimagsikan at kapag nangyari iyon, kakampi sila sa mga karapat-dapat na tao. Bastos! Bumaba sa pwesto ang mataas na kawani at bumalik na lamang sa kanyang tirahan sa Espanya. Hindi niya pinili ang general tungkol sa pagpapalaya kay Basilio. Maraming magulang ang nagpatigil sa kanilang mga anak na mag-aral dahil sa paskil at pagkakakulong ng ibang estudyante. Nagkaroon din ng pagsusulit na bigay ng serbisyo, sibil at isang universidad. Ang iba ay nakapasa at ang iba ay hindi. Umusbong naman ang balita tungkol sa kadahilanan ng ina Paulita at Juanito Pelaez dahil si Simon ang nag-ayos ng kanal. Maraming ang pilit ang ipaglapit kay Simon o kay Don Timoteo upang makasama sa binigyan ng imbitasyon.
Simon sa kanyang kwarto nang dumating na si Basilio mula sa pagkakabilanggo ng 3 kalahating buwan. Itinagulat ni Simon ang itsura ni Basilio sapagkat malaki ang pinagbago ng binata. Naging payat at ang damit ay gusot. Tila bangkay na muling nabuhay. Nagsisisi ako ngayon. Isa akong masamang anak at kapatid. Wala na akong nais gawin. Kundi magiganti. Uminawin ka, Basilio. Maupo ka muna. Ito ang lamparang tutulong sa atin upang magiganti. Ito ang susi sa mga pusong hindi matahimik, Basilio. May lamang itong pulbor at gliserina na sa pagdaan ng 20 minuto ay sasabog na ito. Walang matitira at marami ang posibleng mamatay. Karapat patayin ng lahat. Subalit Ginoo. Oo, lahat, Basilio. Ang lahat ay dapat baguhin. Ano, Basilio? Natatakot ka ba? Hindi. Nais kong ipagiganti ang aking ina at kapatid. Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Basilio. Sa ganap na ikasampu ay magtungo ka sa simbahan ng San Sebastian para sa huling utos. Subalit tandaan mo na dapat ay malayo ka sa Kali Anlauge sa oras pa lamang ng alas 9. Sige, Ginoong Simon. Magkita na lamang tayo mamaya. Araw ng kasal ni Paulita at Juanito. Araw na rin para sa matagal ng hinihintay na paghihimagsik ni Basilio at Simon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagdating ng mga tao, ay hinayos ni Basilio na sabihan at bigyan ng babala ang mga tao. Araw ng kasal ni Paulita at Juanito. Araw na rin para sa matagal na hinihintay na paghihimagsik ni Basilio at Simon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagdating ng mga tao, ay hinayos ni Basilio na sabihan at bigyan ng babala ang mga tao. Umalis na doon dito. Madali. At baka mapahamak pa kayo. Hoy, ano kaya? Ikaw mo rito. Umalis na tayo dito sa gadi ang alam sa Diyos. Hindi maaari. Nais ko lang siniyapan ng aking sinisinta dahil bukas ay iba na siya. Gusto mo bang magpakamatay? Gusto kong makita si Paulita sa uling kakataon dahil bukas ay iba na siya. Ikaw bahala sa gani. Ipapayo ko lamang sa iyo na manis ka agad dito sa lalong madaling panahon. Paalam sa gani. Mabilis na umalis si Basilio. Nakita ni Isagani. Mabilis na umalis si Basilio. Nakita ni Isagani ang tapos sa kaibigan. Ngunit ganoon pa man ay nagwagi ang pag-ibig niya para kay Paulita. Samantala, hinilabutan ang marami sa liham na nakita sa ilalim ng mesa mula kay Crisostomo Ibarra. Sinakalang ito ay biro sapagkat matagal nang patay si Ibarra at nakasaad sa sulat ay Mani Tesel Pares. Mabilis na umalis si Basilio. Nakita ni Isagani ang takot sa kaibigan, ngunit ganoon pa man ay nagwagi ang pag-ibig niya para kay Paulita. Samantala, kinilabutan ang marami sa liham na nakita sa ilalim ng mesa mula kay Crisostomo Ibarra. Kinakalang ito ay biro sapagkat matagal nang patay si Ibarra. Ang nakasaad sa sulat ay Mani Tesel Pares. Mani, Tesel, Paris,
mula kay Crisostomo Ibarra? Sa itong napakasamang biro, ito'y lagda ng isang filibustero may 10 taon nang namamatay. Isang birong maaaring magdulot ng kaguluhan. Ito nga ang kanyang lagda. Sulat naman ito ni Ibarra. Huwag na kayong kabahan. Ituloy niyo na lamang ang pagkain niyo. Sino ka? Magpakita ka! Labas! Bago makakiro si Padre Irene at sundin ang sinasabi ng Kapitan General, isang anino ang biglang sumulpot para kunin ang lampara. Mabilis na tumakbo ang anino at itinapon sa ilong ang lampara. Sinabong nila ang anino, ngunit nagkatihulog na ito sa ilong. Si Simon ay sugatan at nanghihinang kumatok sa tahanan ni Padre Florentino, ang amain ni Isagani. Walang tanong-tanong ay buong pusong tinanggap ng Indyong si Padre Florentino si Simon. Inisip na lamang niya na naroon si Simon dahil umalis na ang kaibigan nitong si Kapitan General. Kung kaya't hinahabol siya ng mga naiingit sa kanyang mga kayamanan at nais nila ito ang pilit. May nais daw pong huliin ang mga Guardia Civil sa iyong tahanan, Padre Florentino. At bakit? Mukha ba akong masama? May ginawa ba akong kasalanan upang pumasok kayo sa pamamahay mo? Buhay man daw o patay. Ano ang iyong ginagawa? Saan ka pupunta? Ako'y nag-iimpake na. Kailangan ko na umalis at makabutin pa ako ng mga Guardia Civil. Hindi ikaw ang sinasaad sa sulang negosyo. Si Simon ang tinutukoy sa liham. Hindi! Ako nga po yun! Ako'y aalis na at makaabutin pa ako ng mga Guardia Civil. Simon, ano nangyari Simon? Ayos ka lang ba Simon? Ayos lang ako. Mawawala din ito. Gracias. Ano ang iyong sinasabi at bakit ka uminom ng lason? Nahihibang ka na ba Simon? Pinanais ko pang mamatay. Kaysa malaman ng ibang tao ang tunay na pagkatao ko. Ano ang iyong sinasabi? Hindi ko maintindihan. Ako, si Crisostomo Ibarra. Nagpanggap upang makapagigante. Ngunit ang bigo, pati ako. Kaawaan nawa ng langit ang taong nagbuyo sa kanya na maging masama. Ang Diyos na ang nagbigay salin ng matinding pagkabigo. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, Simon! 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 ay wala nang buhay si Simon at tinapon na ni Padre Florentino ang baing ng kayamanan ni Simon sa dagat Pasipiko. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, ay wala nang buhay si Simon at tinapon
pinako na ni Padre Florentino ang bahay ng kayamanan ni Simon sa Dagat Pasipiko. Sa katapusan, nakita natin na si Simon ay nagkamali. Subalit, pinanindigan pa rin niya na dapat makaptan ng mga Pilipino ang kalayaan sa kamay ng mapagparusang mga Kastila. At hindi niya pinahintulutan na siya ay mahuli ng buhay. At mas ninais pa niyang wakasan ang sariling pulso. Ipinakita rin ang pagkakaiba ng kanilang mga pananaw ukol sa paghihigante, Diyos, at sa mga paraan na ito. Nakita rin natin ang kabutihan ng isang paring Indio at ang kasawian at katapusan ni Crisostomo Ibarra na nagpanggap bilang Simon.